Sa buong mundo, isa sa mga pinagtatalunan at pinag-uusapang paksa ay ang euthanasia. Una sa lahat, ano nga ba ang euthanasia? Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, ang euthanasia ay ang pagpatay sa isang tao na wala ng pag-asang gumaling sa isang malubhang sakit. Hanggang ngayon, hindi natin alam kung ito ay tamang gawin o mali. At ito ay base sa iba't ibang perspektibo ng tao. Ngunit kapag ako ay tatanungin kung dapat ba itong gawin, ang isasagot ko sa kanya ay hindi ito tama kung wala namang dahilan sa pagpatay sa kanya. Dahil para sa akin, kapag may buhay pang isang tao, may pag-asa pang natitira para mabuhay siya. May dalawang senaryong pwede natin tingnan dito sa euthanasia. Ang pamilya ng may sakit ay may kaya at isa naman ay kung sila ay mahirap lamang. Kapag mahirap lamang ang pamilya ng may sakit at kulang ang pera nila para magbayad ng mga bayarin sa hospital, may dahilan sila para tapusin ang buhay ng may sakit, kung wala ng pag-asa. Ngunit kapag ang pamilya ay may kaya naman, mahirap gumawa ng desisyon ang pamilya kung ano ang gagawin nila sa may sakit. Una sa lahat, mahirap talaga bitawan ang buhay ng taong pinakaminamahal ninyo. Ito ay ang pangunahing rason kung bakit mahirap gumawa ng desisyon kung ipapatay na ba o hindi pa. Gusto pa natin sila mabuhay para makapiling pa natin ang may sakit at para maging masaya ang lahat. Kung tatapusin na natin ang buhay ng may sakit, wala na tayong pag-asa makipiling siya at ayaw na ayaw natin ito mangyari. Sa taong ito, ang aking lola ay nagkasakit ng pneumonia at siya ay pinapunta sa hospital. Dahil matanda na siya, hirap na siyang huminga at dahil dito, hirap na hirap din kami tingnan siyang ganyan. Kaya noon pa, nagdedesisyon na kami na kapag nahihirapan na siya, di na namin siya ipapahirapan pa. Pero noong nangyari ang masamang pangyayari na ayaw naming mangyari sa aming lola, pinabuhay pa rin namin siya dahil mahal na mahal namin siya. Makikita natin dito na kapag mahal mo ang isang tao, gagawin talaga ang lahat para mabuhay at bigyan siya ng masayang buhay. Kaya huwag tayong magpatalo sa lungkot at sawi na maranasan natin kung may nangyaring masama sa ating pinakaminamahal na kapwa. Pangalawa, alam nating lahat na ang Pilipinas ay isa sa mga pinakareliyoso na bansa. Sa Biblia, isa sa mga 10 commandments ng Diyos ay ang bawal pumatay ng tao. Dahil dito, mas nagiging mahirap ang gumawa ng desisyon. Hindi natin alam kung tama ba ito o mali at kapag tinapos natin ang buhay ng may sakit, magiging makasalanan ba tayo o okay lang ba ito? Alam natin lahat na mahirap din tingnan ang ating mga pinakaminamahal na tao na nagdurusa sa isang malabhang sakit. Sa aking karanasan, sobrang hirap talaga, lalo na nakikita ko ang aking lola sa hospital, ngunit para sa akin, kakayanin ko ito para mabigyan ng pag-asa ang aking lola at para makapiling ko pa siya. Hindi ako magpapatalo at gagawin ko talaga ang lahat para hindi siya mamatay. Ang buhay ng isang tao ay mahalaga at hindi dapat ito tinataboy lamang para isang simpleng bagay na walang kwenta lamang, ngunit bigyan natin ang buhay ng respeto at halaga. Kahit may mga rason na tayo na huwag patayin ang may sakit, para sa ibang tao, dapat tapusin na lang ang buhay ng may sakit dahil nahihirapan na rin naman sila. Kapag nahihirapan na sila, hindi naman sila mabubuhay ng maayos katulad ng dati. Meron naman ibang tao, gusto na patayin sila dahil mataas na ang bayarin nila sa ospital. Una sa lahat, ayon nga kay Brandon, the problem with this is that it puts happiness versus suffering ahead of life itself. Arguments in favor of euthanasia seems to imply that life is only worth living if one is happy. The truth is that everyone suffers in life and we have the ability to endure it through positive thinking and focus. Sa bagay, may punto nga si Brandon Norgard dito dahil para sa akin, hindi natin inaasahan na ang buhay natin ay puno ng mga masasayang pangyayari lamang. Meron din ito mga malulungkot na karanasan at hindi natin ito maiiwasan. Pangalawa, para sa akin, hindi dapat tayo magdedesisyon kung papatayin na ba ang may sakit dahil hindi natin alam kung gusto pa niya mabuhay o hindi na. Kapag gusto niya mabuhay tapos pinatay natin, paano na yan? Hindi na natin mababalik ang patay.
Ang bawat tao ay may karapatan mabuhay dito sa mundong ito at wala tayong karapatan na tanggalin sa kanya ang karapatan na iyon. Sa kabuuan, kahit may mga rason tayo na patayin ng may sakit, para sa akin, ang ideya ng euthanasia ay mali pa rin dahil sa ilang mga rasons. Kapag ginamit natin ang ideyang ito, parang sinasabi na natin na walang kwenta na rin ang ating mga buhay. Parang sinasabi natin na sa hulihan ng buhay natin, papatayin na lang natin ang sarili natin dahil sa malubhang sakit lamang. Dahil alam natin lahat na dadating ang panahon kung saan matanda na tayo at hindi natin maiiwasan ang mga sakit. Ito ay mali at dapat ito tanggalin sa mga isip ng tao. Dahil sinisira ng ideyang euthanasia ang pag-asa ng mga tao para mabuhay at pati na rin ang karapatan ng bawat tao para mabuhay. Salamat po sa iyong partisipasyon.